Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, 11 kabanata. Isang lalaking nagngangalang Lazarus na nakatira sa Betanya ay nagkasakit. Ang Betanya ay ang bayan kung saan nakatira si Maria at ang kanyang kapatid na si Marta. Ang Mariang ito ang nagbuhos ng pabango sa mga paa ng Panginoon at pinunasan ito ng kanyang buhok. Ang kapatid niyang si Lazarus ang may sakit. Nagpadala ang magkapatid na babae kay Jesus ng mensahe, "Panginoon, ang iyong mahal na kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Ang huling resulta ng sakit na ito ay hindi ang kamatayan ni Lazaro. Ito ay nangyari upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At ito ang magiging paraan kung saan ang anak ng Diyos ay tatanggap ng kaluwalhatian." Minamahal ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazarus. Ngunit nang matanggap niya ang balita na si Lazarus ay may sakit, nanatili siya sa kinaroroonan niya ng 2 araw. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad, "Bumalik tayo sa Judea." "Guro," sagot ng mga alagad, "kanina pa lang ay gusto kang batuhin ng mga tao doon at balak mo pang bumalik?" Sinabi ni Jesus, "Ang isang araw ay may 12 oras, hindi ba? Kaya't ang sino mang lumalakad sa liwanag ng araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang liwanag ng mundong ito. Ngunit kapag lumakad siya sa gabi, ay matitisod siya, sapagkat wala siyang liwanag." Sinabi ito ni Jesus at pagkatapos ay idinagdag, "Ang ating kaibigang si Lazarus ay natutulog, ngunit pupunta ako at gigisingin siya." Sumagot ang mga alagad, "Kung siya ay natutulog, Panginoon, siya ay gagaling." Ibig sabihin ni Jesus na si Lazarus ay namatay, ngunit naisip nila na natural na tulog ang ibig niyang sabihin. Kaya't malinaw na sinabi sa kanila ni Jesus, "Si Lazarus ay patay na, ngunit alang-alang sa inyo ay nagagalak ako na hindi ako nakasama niya upang kayo ay maniwala. Puntahan natin siya." Sinabi ni Tomas, tinatawag na kambal, sa kanyang mga kapwa alagad, "Tayong lahat ay sumama sa guro upang tayo ay mamatay na kasama niya." Nang dumating si Jesus, nalaman niya na si Lazarus ay inilibing 4 na araw na ang nakararaan. Ang Betanya ay wala pang 2 milya mula sa Jerusalem, at maraming Judean ang pumunta kay Marta at Maria upang aliwin sila tungkol sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay darating, siya ay lumabas upang salubungin siya, ngunit si Maria ay nanatili sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, "Kung narito ka, Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit alam kong hanggang ngayon ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin mo sa Kanya. Ang iyong kapatid ay muling mabubuhay."
Sabi ni Jesus sa kanya. Alam ko, sagot niya, na siya ay muling mabubuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay, kahit na siya ay mamatay. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito? Oo, Panginoon, sagot niya. Naniniwala ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na darating sa mundo. Pagkatapos sabihin ni Marta ito, siya ay bumalik at tinawag ng lihim ang kanyang kapatid na si Maria. Narito ang guro, sabi niya sa kanya, at hinihiling ka. Nang marinig ito ni Maria, siya ay bumangon at nagmamadaling lumabas upang salubungin siya. Si Jesus ay hindi pa dumarating sa nayon, ngunit nasa lugar pa rin kung saan siya nakilala ni Marta. Sumunod sa kanya ang mga taong nasa bahay kasama si Maria na umaliw sa kanya nang makita siyang tumayo at nagmamadaling lumabas. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang doon umiyak. Dumating si Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita niya siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. Panginoon, ang sabi niya, kung narito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nakita siya ni Jesus na umiiyak at nakita niya kung paanong ang mga taong kasama niya ay umiiyak din. Ang kanyang puso ay naantig at siya ay lubhang nabagabag. Saan mo siya inilibing? Tanong niya sa kanila. Halika at tingnan mo, Panginoon, sagot nila. Si Jesus ay umiyak. Tingnan kung gaano niya siya kamahal, sabi ng mga tao. Ngunit ang ilan sa kanila ay nagsabi, hindi ba't binigyan niya ng paningin ang lalaking bulag? Hindi ba niya napigilan mamatay si Lazarus? Dahil sa labis na pagkaantig, si Jesus ay nagtungo sa libingan na isang yungib na may nakalagay na bato sa pasukan. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Sumagot si Marta, ang kapatid ng namatay. Panginoon, magkakaroon ng masamang amoy, 4 na araw na siyang inilibing. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos kung maniniwala ka? Inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at sinabi, Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, na nakinig ka sa akin. Alam kong palagi kang nakikinig sa akin, ngunit sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga tao rito, upang maniwala sila na ikaw ang nagpadala sa akin. Pagkatapos niyang sabihin ito, sumigaw siya ng malakas, Lazarus, lumabas ka. Siya ay lumabas, ang kanyang mga kamay at paa ay nababalot ng mga tela at may tela sa mukha. Kalagan ninyo siya, ang sabi ni Jesus sa kanila, at pabayaan ninyo siya. Nakita ng marami sa mga taong bumisita kay Maria ang ginawa ni Jesus at naniwala sila sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay bumalik sa mga Pariseo at sinabi sa kanila kung ano ang ginawa ni Jesus.
Kaya nakipagpulong ang mga Pariseyo at ang punong saserdote sa konseho at sinabi, "Ano ang gagawin natin? Tingnan ninyo ang lahat ng mga himalang ginagawa ng taong ito. Kung hayaan natin siyang magpatuloy sa ganitong paraan, maniniwala ang lahat sa kanya at kikilos ang mga otoridad ng Roma at sisirain ang ating templo at ang ating bansa." Ang isa sa kanila na nagngangalang Kaypas, na punong pari noong taong iyon, ay nagsabi, "Anong mga hangal kayo? Hindi ba ninyo nauunawaan na mas mabuti para sa inyo na mamatay ang isang tao para sa bayan, sa halip na wasakin ang buong bansa?" Sa totoo lang, hindi niya ito sinabi sa kanyang sarili. Sa halip, dahil siya ang punong pari noong taong iyon, hinuhulaan niya na si Jesus ay mamamatay para sa mga Hudyo, at hindi lamang para sa kanila, kundi upang tipunin sa isang katawan ng lahat ng nagkakalat na bayan ng Diyos. Mula sa araw na iyon ay nagplano ang mga otoridad ng Hudyo na patayin si Jesus. Kaya si Jesus ay hindi naglakbay ng hayag sa Judea, kundi umalis at pumunta sa isang lugar na malapit sa disyerto, sa isang bayan na pinangalan ng Efraim, kung saan siya ay nanirahan kasama ng mga alagad. Malapit na ang oras ng pista ng Pasko, at maraming tao ang umahon mula sa bansa patungo sa Jerusalem upang isagawa ang ritual ng paglilinis bago ang pista. Hinahanap nila si Jesus, at nang sila'y nagtitipon sa templo, nagtanong-tanong sila sa isa't isa, "Ano sa palagay ninyo? Tiyak na hindi siya pupunta sa pista, hindi ba?" Ang mga punong pari at ang mga Pariseyo ay nag-utos na kung sino man ang nakakaalam kung nasaan si Jesus, dapat niyang iulat ito upang siya ay madakip nila. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong walang pagmamaliw na pag-ibig. Bakit kaya kadalasan ay inaantala ng Diyos ang kanyang pagtugon kapag tayo ay nagsusumamo para sa kanyang mabilis na tugon? Nangangatalik na kaibigan ni Jesus na si Lazarus ay nakahiga sa matinding karamdaman. Ipinaalam sa kanya ng dalawang kapatid na babae ni Lazarus ang tungkol dito. Masidhi silang umasa na darating agad siya. Ngunit sa 5 at 6 na talata ng 11 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan ay mababasa natin, minamahal ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazarus. Ngunit nang matanggap niya ang balita na si Lazarus ay may sakit, nanatili siya sa kinaroroonan niya ng 2 araw. Minsan napakahirap para sa atin na pagtugmain ang perpektong pag-ibig ng Diyos sa kanyang perpektong panahon. Maaaring mahirapan tayong unawain kung bakit niya inaantala ang kanyang pag-aksyon
para ang kanyang interbensyon ay makapagliligtas sa mga mahal natin. Gaya ni na Marta at Maria, sinasabi natin kay Jesus sa katunayan, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. Basahin natin ang ika-21 at ika-32 talata ng ika-11 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan. Nasusulat dito. Sinabi ni Marta kay Jesus, kung narito ka, Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. Dumating si Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita niya siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. Panginoon, ang sabi niya, kung narito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Walang sino mang nasasangkot sa sitwasyong ito ang makakaisip ng himalang gagawin ni Jesus. Hindi nila naisip kung ano ang nais niya na ituro sa kanila. Na siya ang pagkabuhay na maguli at ang buhay para sa lahat ng naniniwala. Basahin natin ang ika-25 talata ng ika-11 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan. Nasusulat dito. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. Maaaring hindi natin lubos na mauunawaan kung bakit kadalasang binibinbin ng Diyos ang kanyang pag-aksyon kapag tayo ay nagsusumamo sa Kanya na kumilos ng mabilis. Ngunit kapag ang misteryo ng kanyang panahon ay nananatiling nakatago, maaari tayong kumapit sa katiyakan ng kanyang walang kapantay na karunungan at kanyang walang pagkukulang na pag-ibig. O Diyos, gawin mo akong isa sa mga pinakabihirang kaluluwa na kusang naghihintay sa iyong oras. Ang aking naiinip na kalooban ay dapat mawawala sa iyo. At ang iyong kalooban ay mapapasa akin magpakailanman. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, ika-11 kabanata, ika-16 na talata. Sinabi ni Tomas sa kanyang mga kapwa-alagad, tayong lahat ay sumama sa guro upang tayo ay mamatay na kasama niya. Ganon din, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Kapag hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos,
mapagkakatiwalaan natin ang kanyang puso. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.